Magandang araw. Mabuti ka ba? Kung tatanungin kita ngayon, ano ang sagot mo, kaibigan? Maraming tao ang isasagot, oo naman, hindi ako nagnanakaw, hindi ako pumapatay, mabait naman ako sa kapwa. Pero ang tanong, sino ang nagsabi na mabuti ka? Ikaw lang ba? Ang ibang tao? O ang Diyos? Maraming tao ang naniniwala na sila ay mabuti. Pero ano ba talaga ang sukatan ng kabutihan? Ang opinyon ng tao o ang standard ng Diyos? Sinasabi sa Proverbs 21 chapter 2, every man's way is right in his own eyes, but the Lord weighs and examines the heart. Ang lahat ng lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling paningin, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Madalas, sinusukat natin ang kabutihan base sa sarili nating opinyon o opinyon ng iba. Pero iba ang sukatan ng Diyos. Sabi sa Mark 10 verse 18, walang ibang mabuti kundi ang Diyos lamang. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan. Ibig sabihin, walang sino man sa atin ang tunay na mabuti sa harapan ng Diyos. At ito pa sinasabi sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. At sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kaibigan, kahit gaano pa tayo kabait sa mata ng tao o sa sarili nating paningin, bagsak pa rin sa paningin ng Diyos dahil lahat tayo ay nagkasala at ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Kanya. Sasabihin mo, paano naman yung mga taong na nagsuserve sa church? O yung mga tao na charity here, charity there, mga kumukup sa mga ulila at nagpapakain ng maraming mahihirap, nagpapatayo ng mga simbahan at mga schools. Sila yung mga philanthropists, di ba? Hindi ba sila mabuti? Kaibigan, lahat ng mga bagay na nakakatulong sa ating kapwa ay mabuting gawain. Pero hindi yan sukatan sa mata ng Diyos para sabihin niya na ikaw ay tunay na mabuti. Dahil kung iyan ang panukat ng Diyos, papaano na ang mga tao na walang pang-charity? Paano na ang mga tao na nasa kabundukan at mga liblib na lugar na wala namang church doon para sila ay mag-serve? Paano na ang napakaraming ang sahod ay nasa minimum wage at kulang pa nga sa kanilang pamilya? O yung mga sakto lang ang sahod at wala silang pang-charity na maiaambag? Paano na yun kung ang sukatan ng kabutihan ay ang mga ginagawang mabubuting bagay ng tao? Paano na? Ito ang sinasabi sa Isaiah 64 verse 6. Kaming lahat ay naging parang maruming bagay, at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Ibig sabihin, hindi sukatan ng Diyos ang mabubuting gawa ng tao para tayo ay maituring niyang mabuti. Kaya kahit ang pinakamabuting gawa natin ay hindi sapat para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal at tayo ay makasalanan. Sino ang nagsabing makasalanan tayo? Ang ating Creator, ang ating Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ngayon, kaibigan, paano tayo magiging mabuti sa paningin ng ating banal na Diyos? Ito ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Kailan may hindi nagkasala si Jesucristo, ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Ibig sabihin, dahil si Jesus ay hindi nagkasala, kinuha niya ang ating mga kasalanan at ipinako niya sa krus at binayaran ng ating mga kasalanan sa parusang kamatayan na dapat tayo ang magbabayad. At dahil siya ay mabuti, ang kabutihan niya ay isinali naman sa atin upang tayo ay maituring na matuwid ng Diyos. Kaya kaibigan, kung wala si Jesus sa puso at buhay ng isang tao, siya ay mananatiling makasalanan sa paningin ng Diyos, kahit napakarami pa niyang ginawang kabutihan sa mundo. Dahil ang hinahanap na kabutihan ng Diyos sa atin ay ang pagtanggap sa kanyang isinugo at maniwala sa kanya at sundin ang kanyang mga utos, upang ang righteousness o kabutihan ni Jesus ang makikita na ng ating Diyos sa atin
at hindi na ang ating mga kasalanan. Aanhin mo ang mga pagpupuri ng mga tao na ikaw ay mabuti at magaling, ngunit sa harapan naman ng ating Diyos ay hindi. Kaya kaibigan, higit sa lahat, piliin mo na maging mabuti sa harapan ng ating Diyos upang ang mga mabubuti mong gawa ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Dahil wala ka ng ibang hahanapin pang papuri kung ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at pinanggagalingan ng lahat ng buhay ay nalulugod sa iyo. At kapag siya ay nalulugod sa iyo, ang lahat ng kanyang mga pangako na nakaukit sa Biblia ay iyong matatamo. Pangako niya yan. Kaya kaibigan, kung nais mo na maging tunay na mabuti sa paningin ng ating Diyos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at iyong tagapagligtas at humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga nagawang kasalanan. At pangako ng Diyos na kung sino man ang sumampalataya kay Jesucristo, siya ay maliligtas. Romans chapter 10 verse 9. Gusto mo bang malaman ang mga pangako ng Diyos sa mga taong siya ang pinipiling mahalin at sundin? Pag-usapan natin sa mga susunod na videos. O di kaya naman, umpisahan mo na basahin ngayon sa Biblia. Kung di mo alam saan mag-uumpisa magbasa ng Biblia, mag-PM ka lang kaibigan at ituturo ko sa iyo. At kung meron ka gustong ipag-pray, mag-message ka lang din at ipanalangin natin. Dahil sabi ng Diyos, ipanalangin ninyo ang isa't isa. Dahil ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan. James chapter 5 verse 16. Praise God forevermore. May the grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you always. Bye!